Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Daryl Darby. Kung isa ka sa nakasunod, please subscribe and hit the notification bell para sa madaming pang susunod na kabanata. Kabanata 4211. Si Yvette ay isang matalinong babae. Dahil sa pag-iingat sa posibleng pagbabalik ni Skyler sa kanyang sinabi, sinadya niyang iwan ang mensaheng iyon sa kanila. Aalis siya ng ilang araw. Nagulat si Chester sa narinig at nakipagpalitan ng ilang tingin sa lahat ng nasa kwarto. Hindi napigilan ni Dax na sabihin, biglaan talaga. Saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng tulong? 11. Ayos lang ako. Bahagyang ngumiti si Yvette at umiling. Sarili kong negosyo yan. Hindi na kailangang mag-alala. Babalik ako bago mo malaman. Pagkatapos, mabilis na naglakad palabas ng hall si Yvette. Paano niya nagagawang sabihin sa kanila ang nangyari kay Skyler? Ang sitwasyon ay ganap na nawala ng bantay kay Chester, Dax, at iba pa. Nakatayo sila sa lugar, nanlamig sa gulat. Ano kaya ang nangyari at kailangan niyang umalis ng ganoon kabilis? Hindi nagtagal, isang maliit na figure ang sumugod sa bulwagan. Si Jewel iyon. Jewel. Nabalik sa katinuan si Chester nang makita siya habang nakaukit ang pag-aalala sa buong mukha nito. Anong ginagawa mo? Umuuwi ng gabing-gabi. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Jewel habang nakahawak kay Chester. Senior Chester, nakita mo na ba si Ate Yvette? Kakaalis lang niya, sabi ni Chester, na nakangiti ng malungkot. Ano? Napabuntong hininga si Jewel sa gulat, at nagsimulang gumapang ang gulat sa kanyang mukha. Nako, baka may nangyari. Tumingin siya sa paligid niya at sinabing, sinundan ko si Sister Yvette ngayon lang. Pumunta siya sa isang lumang templo sa Hilaga at nakipagkita kay Skyler Blanc. Ipinagpatuloy ni Jewel na sabihin sa lahat ang kanyang nakita ng detalyado. Ano? Ang balita ay ang lahat, kabilang sina Chester at Dax, ay natigilan sa pagkabigla. Si Yvette ay nakipagkita kay Skyler ng palihim. Masama iyon. Si Skyler ay isa sa mga tauhan ni Archfiend Antigonus na kilala sa kanyang mga kasuklam-suklam na paraan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Chester habang iniisip ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, sumigaw siya, bilis, umalis na tayo kaagad. Kailangan natin siyang hanapin, kahit anong mangyari. Bakas sa mukha ni Chester ang pagkabalisa habang nagsasalita. Buo ang kanyang paniniwala na hinding-hindi magiging kaibigan ni Yvette si Skyler, at ang tanging paliwanag sa kanilang pagkikita ay nakaisip si Skyler ng paraan para pigilin si Yvette na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Habang ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa hangin, si Dax at ang lahat ay naghanda ng kanilang sarili at umalis. Sa kabilang dulo, sa wakas ay narating na ni Lord Kenny ang Hazelham Gate kasama ang kanyang 300,000 sundalo pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay. Ang taong may dakilang kapangyarihan na binanggit ni Skyler ay hindi pa nagpapakita, at kaya, si Lord Kenny ay hindi nagmamadaling simulan ang pag-atake. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tropa na magtayo ng kampo sa loob ng malapit na hanay ng lungsod. Hindi pa sumisikat ang bukang liwayway, kaya't ang mga ilaw sa kampo ay nakasindi at nagliliyab. Kasabay nito, ito ay abala sa mga nagpapatrulyang sundalo na nagbabantay. Maya-maya lang, isang makapidyo hiningang figure ang lumapit. Maganda siyang lumapag sa lupa ng kampo. Nakasuot siya ng masikip na itim na damit na nakabalangkas sa kaakit-akit na silhouette ng kanyang figure, at mayroon siyang itim na maskara. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Si Yvette iyon. Sinong nandyan? Tumigil ka, at huwag kang gumalaw. Ang hitsura ni Yvette ay nagdulot sa mga nakapaligid na sundalo sa isang defensive frenzy. Sabay-sabay nilang pinalibutan siya, kasabay nito, narinig ni Lord Kenny ang ingay at lumabas din. Sino ka? Habang nakasuot ng maskara si Yvette, hindi siya nakilala ni Lord Kenny sa unang tingin. Malamig siyang tumawag, sino ang nang-ahas? Na pumasok sa New World Royal Camp. May death wish ka ba? Halos hindi gumagalaw o nagpakita ng anumang emosyon si Yvette. Pinadala ako ni Skyler Blanc. Natigilan muna si Lord Kenny at saka mabilis na ikanaway ang kanyang mga kamay. Urong agad. Si Lord Kenny ay nagdikit ng isang apologetic na ngiti sa kanyang mukha. Ito ang master na may malaking kapangyarihan. Pasok. Tumango si Yvette, pumasok sa main tent pagkatapos ni Lord Kenny.
Ang iyong karangalan. Pagpasok nila sa tent, hindi napigilan ni Lord Kenny na mamangha kay Yvette. Ang aking mga maharlikang sundalo ay handang lumusab anumang oras. May plano ba ang kamahalan kung paano gagawin iyon? Alam ni Lord Kenny na kahit sinong pipiliin ni Skyler ay walang ordinaryong lakas. Gayunpaman, hindi niya alam na ang charismatic na babae na nauna sa kanya ay si Yvette. Dahil handa ka na, aatake tayo sa umaga. Ano ang kailangan para sa isang plano ng labanan? Malamig na tugon ni Yvette. Kabanata 4212. Ano? Aatake sila bukas ng umaga. Ang plano ay nagpawalang bahala kay Lord Kenny, at hindi niya napigil ang bamulong sa sarili. Ang Panginoon ng dakilang kapangyarihan na ipinadala ni Skyler ay masyadong kumpiyansa sa sarili, umaatake ng walang plano. Anong problema? Nang maramdaman niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Lord Kenny, itinaas ni Yvette ang isang maselang kilay bilang pagtatanong. 11. May problema ka ba? Ice cold ang tono ni Yvette, tumitigas ang tingin. Wala nang ibang gusto si Yvette kundi ang patayin si Lord Kenny. Punong-puno ng galit ang pag-iisip sa malagim na pagkamatay ng kanyang ama. Gayunpaman, nagawa niyang kontrolin ang sarili. Hindi, syempre hindi. Kinakabahang tumawa si Lord Kenny, hindi nang ahas na magsalita pa. Naghihinala pa rin siya kung gaano kahose ang dakilang master na iyon, ngunit sa palagay niya ay ayos lang kung itinuro siya ni Skyler. Ipinatawag ni Lord Kenny ang lahat ng kanyang general. Libreng makapagpahinga ang lahat ng tropa ngayon. Umaga na muna tayo. Nakuha ko. Ang general ay tumawag bilang pagkilala. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang lumiwanag ang langit. Sa utos ni Lord Kenny, ang 300,000 sundalo ay handa nang umalis. Ang kanilang mga watawat ng labanan ay kumikislap sa hangin. Mahahabang sibat na nakahanda. Ang paningin ay nagliliwanag ng imposibleng sarap at pagkatakot. Kasabay nito, handa na rin ang Hazel Hen Gate na harapin ang kanilang mga pag-atake. Ang tore ay may linya ng mga mamamana, na may higit sa 100 sundalo na nagbabantay sa pormasayon sa labas ng maharlikang lungsod. Isang nakamamanghang nag-iisang figure ang lumipad sa hangin, tahimik at tahimik. Wala siyang pinalabas kundi hindi malalampasan na kumpiyansa at karisma. Ito ay ang makapangyarihang Diyos ng tubig, si Gonggong. Nang salakayin at udyukan ng tribong Raksesa ang dakilang labanan sa siyam na kontinente, inilagay ni Yang Jan at ng iba pang mga kontinente ang kanilang tunggalian upang pagsama-samahin ang kanilang mga puwersa at labanan sila ng sama-sama. Ang Raksesa King ay napatay sa labanan, at si Gonggong ay bumalik sa North Mona Continent, hindi kailanman nakikibahagi sa anumang mga labanan sa mundo mula noon. Ang husay ni Gonggong ay hindi maikakailang ibang-iba, at siya ay ginawang marshal upang pangasiwaan ang kaligtasan ng North Mona Continent. Nang marinig niya ang balita na pinangunahan ni Lord Kenny ang isang tropa ng 300,000 tauhan upang salakayin ang North Mona Continent, lumipad si Gonggong sa Hazel Hen Gate upang magbantay kaagad. Sa sandaling iyon, ang 300,000 mga sundalo ay sumugod ng napakabilis. Gumawa sila para sa isang nakakatakot na tanawin sa clearing. Nandito na sila, nandito na, sila. Ang tropa ng New World ay sumalakay. Ang mga sundalong nagbabantay sa paligid ng palasyo ay nakaramdam ng takot na gumapang sa kanilang mga puso. Sila ay naging balisa habang sila ay boss sa talakayan. Imposibleng malakas ang North Mona Continent. Ang mga sundalo ay hindi nangangailangan ng panik, ngunit halos 100,000 lamang sa kanila ang nagbantay sa Hazel Hen Gate noon. Mayroong 300,000 mga sundalo ng New World Royal. Mahigit 2 beses iyon sa kanila. Syempre, nataranta sila. Ano bang kinakatakutan mo? Napakunot ng noo si Gonggong sa kaguluhan at naiinip na tumawa. Bakit ka nag-aalala? Nagkaisa ang lahat sa sinabi niya. Oo, ang New World Royal Troop ay may lakas lamang sa bilang at wala ng iba pa. Habang nagsasalita, tinitigan ni Gonggong ang mabilis na papalapit na Panginoong Kenny. Ang kanyang tingin ay puno ng pang-aalipusta at panunuya. Ang mga kakayahan ni Lord Kenny ay halos walang anuman sa kanya, at hindi siya ni Titing na nag-aalala. Pinag-isipan ito ni Gonggong. Kukunin niya ang buhay ni Lord Kenny sa sandaling sumiklab ang labanan. Hanggat siya ay patay, ang 300,000 New World Royal na sundalo ay kasing ganda ng natalo. Sa sandaling iyon, dumating si Lord Kenny at ang kanyang 300,000 tauhan sa Hazel Hen Gate.
Crap! Siya! Nang makita si Ganggang, natigilan si Lord Kenny. Napasinghap siya ng mariin. Akala niya ang mga taong nagbabantay sa Hazelhen Gate ay mga regular na general at sundalo. Hindi niya inaasahan ang Diyos ng tubig, si Ganggang. Mahalagang tandaan na si Ganggang ay nabuhay ng halos 1,000 taon at may hawak na imposibleng mga kasanayan. Pangalawa lang siya kay Yang Jian. Alam ni Lord Kenny na malakas siya, pero alam din niyang hindi siya makakalaban ni Ganggang. Your Honor, sa gitna ng kanyang gulat, sumigaw si Lord Kenny kay Yvette, na nakatayo sa kanyang likuran. Ang taong nagbabantay sa Hazelhen Gate ay ang sikat na water god, Ganggang. Sa tingin ko hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Habang nagsasalita siya, hindi maitago ni Lord Kenny ang gulat sa kanyang puso. Kabanata 4213. Nakamaskara si Yvette. Siya scoffed sa kanyang sarili sa galit na hitsura sa Lord Kenny's mukha. Tutulungan kita pagdating ng panahon. Si Lord Kenny ay talagang walang silbi. Naging duwag siya nang makasalubong niya ang isang mas malakas kaysa sa kanya. Phew! Huminga ng malalim si Lord Kenny at pinunasan ang pawis sa kanyang noo bago siya pumutok ng isang ngiti na nagpapasalamat. Mahusay iyan. Mangyaring gawin ang iyong makakaya kapag kailangan ng sitwasyon. Halos walang pakialam sa kanya si Yvette. Pa-impulse siyang tumango. Siyempre, alam ni Yvette na hindi kalaban ni Lord Kenny si Ganggang. Sinabi lang niya ang mga salitang iyon para palayasin si Lord Kenny. Halatang hindi rin hahayaan ni Yvette na patayin ni Ganggang si Lord Kenny. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya kay Skylar na tutulungan si Lord Kenny na ibagsak ang palasyo ng North Mona. Noon lang, kasing bilis ng kidlat sa ere si Ganggang. Napatitig siya kay Lord Kenny. Nagiging matapang ka talaga, Lord Kenny. Sinusubukang salakayin ang kaharian ko. Naisip mo ba ang kahihinatnan? Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay nagniningning ng may kapangyarihan. Napalunok si Lord Kenny, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang puso habang nakangiti kay Ganggang. Panipik, hindi uubra sa akin ang mga pananakot mo, Ganggang. Hindi ako sasama kung hindi ako lubos na nagtitiwala na mananalo ako. Dapat kang sumuko habang kaya mo pa. Huwag mong sasaktan ng mga inosenteng sibilyan kapag hindi mo naman kailangan. Bakas sa mukha ni Ganggang ang isang pangit na lilam sa mga salita habang nag-aalab din ng galit sa kanyang dibdib. Si Ganggang ay naging Diyos ng tubig sa loob ng maraming taon, at siya ay higit na kilala. Maging si Yang Jian ay kailangang magpakita ng paggalang sa tuwing nakikita siya nito, sinong maglalakas loob na banta sa kanya ng ganoon. Napakagaling, napakagaling. Napakunot ang gilid ng bibig ni Ganggang habang malamig na ngumiti, na may sama ng loob na nakatingin kay Lord Kenny. Tingnan natin kung paano ka makakalagpas sa Hazelhen Gate, kung gayon. Pero bago magsimula ang malaking laban, gusto kong makita kung gaano kakalakas. Kunin mo yan. Sumunod si Ganggang, patungo sa direksyon ni Lord Kenny. Boss! Napakabilis ng paggalaw ni Ganggang. Hindi nagtagal ay nakarating na siya kay Lord Kenny. Ang kanyang panloob na enerhiya ay napakalakas kaya't hinihigpitan nito ang hangin. Dinadaanan nito. Ang kanyang malakas na aura ay umaliw sa pinakamasamang pangamba ng mga tao. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang mga kamay para matamaan si Lord Kenny. His! Napakalakas ng puwersa ng enerhiya. Nag-iba ang ekspresyon ni Lord Kenny nang maramdaman ang alon ng aura ni Ganggang. Wala siyang oras upang iwasan ito, at sa gayon, wala siyang pagpipilian kundi harapin ang pag-atake. Hindi naglakas loob si Lord Kenny sa kanyang pagbabantay kahit isang segundo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Nagsalubong ang mga palad nila. Naramdaman ni Lord Kenny ang napakatinding puwersa na dumating sa kanya. Pagkatapos, napaatras siya ng may mahinang ugong. Halos hindi na makatayo si Lord Kenny habang lumapag siya. Napaatras siya ng ilang hakbang bago niya nahawakan ang kanyang paa. Mapatla ang kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang katawan sa sakit, ngunit nagawa niyang iganot ang kanyang mga ngipin. Tinitigan ng mabuti ni Lord Kenny si Ganggang, kumabog ang kanyang dibdib. Ang lakas ni Ganggang ay talagang nakakatakot. Kinuha nito ang lahat ng lakas sa katawan ni Lord Kenny para harangin ang isang suntok mula sa kanya. Kasabay nito, ang 300,000 ay napanganga sa gulat. Sinakta ni Ganggang si Lord Kenny sa isang suntok.
Mayroon ba silang pag-asa na makalampas sa Hazelhen Gate noong araw na iyon? Marami sa mga sundalo ang nag-aalala para kay Lord Kenny. Samantala, sa kabilang dulo, halos hindi na napigilan ng mga kalabang gwardya ang kanilang saya habang sila ay sumigaw sa pananabik. Iyon lang ba ang kayang gawin ng dakilang New World Emperor? Sinusubukang lampasan ng Hazelhen Gate gamit ang kapangyarihang iyon. Nakakahiya. Ang mga pangungutya ay umalingaw sa hangin ng walang katapusan, na naging dahilan upang ang mukha ni Lord Kenny ay kumikislap ng isang pangit na kulay ng pula habang siya ay puno ng kakulangan sa ginhawa. Iyon ay nakakahiya. Ang emperador ng New World ay naging biktima ng pag-atake ng isang babae. Paano niya mamumuno sa Nine Mainland sa hinaharap kung malalaman iyon ng mga tao? Kasabay nito, ang kanyang kahihiyan ay kaakibat ng desperasyon. Bakit hindi pa umatake ang master na pinadala ni Skyler? Kabanata 4214. Sa isiping iyon, tumingin si Lord Kenny sa likuran niya. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay nagpabagsak sa kanyang puso sa kanyang tiyan. Walang laman ang lugar na pinuntahan noon ni Yvette, at wala na siya kahit saan. Crap, nasaan ang master na iyon? Sabay-sabay, bumahaw ang desperasyon sa sentido ni Lord Kenny. Hindi alam ni Lord Kenny na hindi umalis si Yvette. Sa halip, nanatili siyang nakatago. Gusto niyang magpanik si Lord Kenny at makahanap ng tamang oras para umatake. Mas malakas ka sa inaakala ko. Tinuya ni Ganggang si Lord Kenny na nagbabadya sa kanya. Naiwasan mo ang isang suntok ko. Not bad. Itinaas ni Ganggang ang kanyang mga kamay upang ipatawag ang isang mahabang asul na espada nang magsalita siya. Ang mahabang asul na espada ay isang purple na rango na armas na hindi nagamit sa pag-iingat sa North Mona Continent sa mahabang panahon. Ayon sa alamat, ito ay isang regalo na ginawa ni Emperor Hao Yi para kay Lady Chang'e. Ngunit si Chang'e ay hindi masyadong mahilig sa regalo, at sa gayon ay nanatiling hindi nagamit sa inventaryo sa mahabang panahon. Nang siya ay ginawang marshal, kinuha ni Ganggang ang mahabang espada para sa kanyang sarili. Nang lumitaw ang mahabang espada, ang temperatura sa paligid ay tila mabilis na bumagsak. Ang bangis mula sa aura ni Ganggang ay namutla ang mukha ni Lord Kenny. Napalunok siya habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Crap, gagamitin ni Ganggang ang kanyang ultimate skill, at hindi siya makakalaban dito. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka, Lord Kenny. Ang mga salita ay lumabas sa mga labi ni Ganggang habang ikinakaway niya ang kanyang mga kamay at pilit na pumutok sa kalangitan. Ito ay malapit na sinundan ng isang makapidyo hiningang sinag na bumaril sa lahat ng larangan ng pagkatao, na umaakay sa direksyon ni Lord Kenny. Isa itong sword spell, sa huli ay tinawag ng panloob na enerhiya sa halos 100 metro ang haba na may kamangha-manghang kapangyarihan. Sa nakita, lahat ng 300,000 mga sundalo ay napabuntong hininga. Maraming mga general ang nagnanais na sumugod upang tumulong, ngunit ang spell ng espada ay ipinatawag ng napakabilis kaya wala ni isa sa kanila ang nagawang gawin iyon. Papatayin ba siya ng suntok na iyon kung hindi niya ito kayanin? Sa gitna ng kakilakilabot ni Lord Kenny, pinipilit niyang ipatawag ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya habang siya ay gumuhit ng sarili niyang mahabang espada upang ipagtanggol ang sarili. Ang asul na sword spell ay tumama ng husto sa mahabang espada sa pagkakahawak ni Lord Kenny. Ang una ay nabasag ang huli sa 1 segundo. Lumipad si Lord Kenny ng mahigit 100 metro paatras na may matinding pagyak habang lumapag siya ng husto sa isang clearing. Namutla ang mukha ni Lord Kenny nang bumagsak siya sa lupa, nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig habang nauubos ang kanyang enerhiya. Ang pagharang sa nakaraang hakbang ni Ganggang ay nakakuha ng malaking lakas ng Panginoon Kenny. Hindi niya kayang tumayo sa harap ng kanyang sukdulang husay. Kung tutuusin, ang Diyos ng tubig, si Ganggang, ay nasa loob ng halos 1,000 taon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi isang bagay na kayang talunin ni Lord Kenny. Kamahalan, ang 300,000 mga maharlikang sundalo ay sumigaw. Nais ng mga general na sumugod upang tumulong, ngunit labis silang natakot sa nakakatakot na lakas ni Ganggang at hindi sila nang ahas na gawin iyon. Samantala, ginisyon ni Yvette ang sarili mula sa kanyang pinagtataguan. Noon, sa panahon ng martial arts marriage tournament, pinatay ni Lord Kenny ang kanyang ama sa malamig na dugo, isang gawa na wala siyang iba kundi ang matinding puot. Pakiramdam niya ay tinuturuan siya ni
Ganggang ng leksyon para sa kanya, at iyon ay napaka-cathartic. Iyon lang ang mayroon ka, at sa tingin mo ay magkakaroon ka ng pagkakataon laban sa Hazel Hengate gamit iyon. Bumagsak si Ganggang sa lupa, halata ang pangungutya sa kanyang mga tampok habang papalapit siya. Tumibok ang puso ni Lord Kenny habang siya ay lumunok, at walang magawa ang nakasulat sa buong mukha niya. Ganito ba siya mamamatay? Hindi siya pwedeng mamatay ng ganoon sa Hazel Hengate. Kailangan pa niyang sakupin ang Nine Mainland, hindi siya pwedeng mamatay ng ganun lang. Kagalang-galang na guro, habang papalapit si Ganggang, napasigaw si Lord Kenny sa kanyang paligid sa desperasyon. Kung hindi ka mag-strike kaagad, mawawalan ako ng buhay. Si Lord Kenny ay natatakot at desperado habang siya ay sumigaw, siya ay nasa bingit ng luha. Si Lord Kenny ay naging medyo walang ingat sa panahon ng kanyang paghahari bilang New World Emperor, at hindi siya kailanman humingi ng tulong sa isang tao sa ganoong paraan sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, ang sitwasyon sa harap niya ay medyo mahirap, at walang paraan na makakalabas siya ng buhay kung hindi niya gagawin iyon. Ang pagmamataas at reputasyon ay pumangalawa pa rin sa pananatiling buhay, kung tutuusin. Master, sa karangalan, nagsalubong ang mga hilay ni Ganggang. Ngumiti siya ng malamig, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga Diyos ay hindi makakapagligtas sa iyo ngayon. Malamig ang anyo ni Ganggang habang nagsasalita, ngunit sa loob-loob niya ay napangiti siya. Si Lord Kenny ay baliw, iniisip na may tutulong sa kanya sa puntong iyon. Kabanata 4215. Nang matapos na siya sa kanyang pangungutya, hindi na nagtagal si Ganggang habang binilisan niya ang pagtakbo at sinubo ang kanyang espada sa direksyon ni Lord Kenny. Siya ay tapos na para sa namutla ang mukha ni Lord Kenny sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, bago pa man maging huli ang lahat, isang alon ng enerhiya ang nagmula sa likod ni Ganggang. Sinundan ito ng isang makapigil hiningang figure na gumagalaw sa bilis ng liwanag. Si Yvette yun. Noong una ay binalak niyang manatiling nakatago para maturuan ng leksyon si Lord Kenny. Gayunpaman, dahil malapit nang mawala ng buhay si Lord Kenny, wala siyang pagpipilian kundi tulungan siya. Hindi kailanman ibibigay ni Skylar sa kanya ang Reverse Fin Soul Takeover spell kung namatay si Lord Kenny. Sino yun? Nang maramdaman niya ang panganib mula sa kanyang likuran, tumibok ang puso ni Ganggang nang lumingon siya upang tingnan kung sino yun. Gulat na bulalas niya nang makita si Yvette. Napakalakas ng aura. Kailan lumitaw ang isang babaeng mandirigma na may ganoong lakas sa Nine Mainland? Habang nakamaskara si Yvette, hindi siya nakilala ni Ganggang sa unang tingin. Kaya naman nabigla siya. Sa kabilang banda, halos hindi napigilan ni Lord Kenny ang kanyang tuwa nang inawala ang takot at gulat sa kanyang mukha sa isang kisap mata. Nakangiti siya habang sumisigaw, "Nagawa mo, kagalang-galang na guro. Bilasan mo, ibaba mo sa akin si Ganggang." Ang kanyang pagkatalo ay magagarantiya ng matagumpay na pagkuha sa Hazel Hengate. Hindi siya pinansin ni Yvette. Wala siyang ibang hinangad kundi ang mamatay si Lord Kenny sa kamay ni Ganggang. Gayunpaman, kailangan niyang tulungan siya kung gusto niyang makuha ang spell mula kay Skylar. Mabilis na sumugod si Yvette sa likod ni Ganggang. Ang kanyang napakagandang enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan, pinasikip ang hangin sa paligid niya. Fiend energy ba iyon? Nanginginig ang katawan ni Ganggang habang nanginginig siya sa gulat at galit nang maramdaman niya ang malakas na enerhiya ng halimaw. Bilang isang kilalang Diyos ng tubig sa buong mundo, si Ganggang ay napakaraming kaalaman. Masasabi niya sa unang sulyap na ang enerhiya na nagmula sa kanyang kalaban ay likas na halimaw. Sa sumunod na segundo, umungal si Ganggang. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng pakikipagkapatiran sa lahi ng halimaw, Lord Kenny? Wala nang laman si Ganggang kundi puot noon. Ninakaw ni Skylar ang Sealed Fiend Mirror na nagpapanatili kay Archfiend Antigonus mula sa mundo. Pinalaya niya si Archfiend Antigonus at natagpuan siyang isang nasasalat na katawan. Nagdulot iyon ng isang malaking digmaan at nagdulot ng hindi maiisip na paghihirap at kaguluhan sa mga sibilyan. Maaaring sabihin ng isang tao na si Skylar at ang lahi ng halimaw ay ang pangunahing kaaway ng buong Siyam na kontinente. Kasabay nito, hindi inakala ni Ganggang na hihingi ng tulong si Lord Kenny sa lahing Finn. Bumilis sa takot ang puso ni Lord Kenny sa galit ni Ganggang, ngunit
Nagawa niyang magpakawala ng tawa. Oh, Ganggang, hindi ako makapaniwala na ang dakilang libong taong gulang na Diyos ng tubig ay hindi pa rin nakikita ang mga bagay-bagay kapag nasa harap niya ito. Narito ang isang mungkahi, bakit hindi ka sumama sa halimaw, karera sa akin? Ganoon din ang ginawa ng buong New World. Kung 5 minuto na ang nakalipas, hindi na sana mangangahas si Lord Kenny na magsalita ng ganyan kay Ganggang. Ngunit iba ang mga bagay noon nagpakita ang Master, at ang kailangan lang niyang gawin ay manood. Imbecile ka, halos hindi mapigilan ni Ganggang ang kanyang galit. Ganggang, noon pa lang ay nakarating na si Yvette sa likod ni Ganggang. Malamig niyang sinabi, iminumungkahi ko na sumuko ka. Dapat magtagumpay ang Hazel Hengate ngayon. Ipinatong ni Yvette ang isang palad sa likod ni Ganggang gamit ang kanyang napakagandang enerhiya. Hindi ginamit ni Yvette ang kanyang buong lakas sa pag-ataking iyon. Wala siyang laban kay Ganggang. Gusto lang niyang ipahiwatig sa kanya na dapat na siyang umatras bago niya ito patayin. Mag-ingat ka, Marshall. Ang lahat ng mga bantay sa Maharlikang lungsod ay sumigaw, nagpapanik sa ngalan ni Ganggang. Hindi nila nakilala si Yvette ngunit naramdaman nila na ang makapidyo hiningang babae ay may puwersa na mas nakakatakot kaysa kay Lord Kenny. Sa tingin mo matatakot ako niyan? Kasing bilis ng kidlat ang naging reaksyon ni Ganggang, kumilos upang itaas ang kanyang mga palad at sinalubong si Yvette sa isang malakas na banggaan. Nang magkasalubong ang kanilang mga palad, isang tunog na nakakadurog sa tainga ang umalangaw sa hangin habang ang isang malakas na alon ng enerhiya ay sumabog sa kapaligiran. Parehong natarante sina Yvette at Ganggang at napaatras sa impact. Ito ay maliwanag na ang alinmang partido ay hindi nagpakita ng anumang awa sa kanilang pag-atake. Tumibok ang puso ni Ganggang sa gulat. Ang pag-ataking iyon ay kinuha ang lahat ng kanyang lakas at nagresulta lamang sa isang tabla sa pagitan ng magkabilang panig. Kabanata 4216. Hindi alam ni Ganggang na magreresulta sa biglaang pagbagsak niya sa lupa ang buong lakas na inilabas ni Yvette. Dito na humiyaw sa tuwa si Lord Kenny kasama ng nasa 300,000 niyang mga sundalo. Kasabay nito ang mahahalatang pagkagulat ng mga Royal Guard na nakapwesto sa Hazel Hengate. Sino ang misteryosong babae na iyon na nangkaroon ng nakakatakot na lakas? Napabuntong hininga na lang si Yvette sa kanyang sarili. Dito na siya tumingin kay Ganggang bago nangungumfort na sabihin, pakiusap, sumuko ka na, kagalang-galang na Ganggang. Wala kang panama sa akin kaya hinding-hindi mo magagawang bantayan ang Hazel Hengate ngayong araw. Agad namang namula ang mukha ni Ganggang sa sobrang galit at hinanakit na kanyang naramdaman. Isa na siyang makasaysayang imahe na nakilala sa kasaysayan bilang pinakamalakas na water god, at isa sa pinakamalalakas na babaeng mandirigma sa Nine Mainland. Pero nagawa pa rin siyang maliitin ng kapwa niya babae kaya paano niya magagawang hayaan ito? Habang nag-iisip, agad na nagngit-ngit ang ngipin ni Ganggang habang nanlalamig na sinasabing, sumuko. Managinip ka na lang. Mamamatay muna ako bago ko isuko ang Hazel Hengate ngayong araw. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin, Finn. Agad na sumigaw si Ganggang nang matapos siya sa pagsasalita habang itinututok ang mahaba at kulay asul niyang espada sa direksyon ni Yvette. Napakatigas mo talaga. Napabuntong hininga na lang ng bahagya si Yvette dito pero wala na siyang magagawa kundi harapin ang pag-atake nito. Dito na nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan nina Yvette at Ganggang. Agad na ninerbiyos ang magkabilang panig sa kanilang nakita habang nagpipiesta ang karamihan sa mga sundalo sa tanawin na kanilang nakikita. Sina Yvette at Ganggang ang dalawa sa pinakamagagandang mga babae sa buong Nine Mainland. Malapit nang maging perpekto ang mga ito kung pag-uusapan ang kanilang itsura at ganda. Agad na ipinakita ng mga spark na ginagawa ng dalawa ang nagagandahan nilang mga imahe na nakapagpapidyo hininga sa mga nakikiusyosong sundalo hindi kalayuan sa kanila. Kahit na nakatago ang mukha ni Yvette, hindi pa rin kailangang maging henyo ng isang tao para masabing may kukumpara na ang ganda nito kay Ganggang. 10 minuto na ang nakalipas sa loob ng isang iglap at kasalukuyan pa ring walang nakakalamang sa laban ng dalawang babae. Hawak ni Yvette ang kaluluwa ng Finn kaya mas naging malakas ito kaysa kay Ganggang. Ayaw niya itong saktan kaya agad niyang kinontrol ang lakas na kanyang nilalabas. Sa kabilang banda, ginamit naman ni Ganggang ang buo niyang lakas para maprotektahan ang Hazel Hengate.
Naging confident si Ganggang noong una pero hindi nagtagal ay agad niyang napansin ang pagsalag ni Yvette sa bawat move na kanyang ginagawa kaya agad na siyang nagpanik. Hinding-hindi mo makukuha ang Hazel Hengate ngayong araw lalo na't naririto ako. Habang nasa gitna ng kanyang desperasyon, gumawa si Ganggang ng isang malakas na sigaw habang itinataas ang kanyang mga palad. Dito na nabuo ang mga ulap sa kanyang paligid habang sumusugod ang isang napakalakas na ipoy-pong gawa sa tubig mula sa likuran ng Hazel Hengate. Nakilala si Ganggang bilang water god kaya alam niya kung paano ito gagamitin para maging kanyang advantage. Ito ang puwersang nagmula sa mga ilog. Hindi nagtagal ay nagawang ilabas ni Ganggang ang hindi bababa sa 10 mga naglalakihang ipoy-po na gawa sa tubig na sumugod papunta sa direksyon ni Yvette at sa 300,000 nitong mga royal soldier. Agad na naramdaman ng lahat ang lakas ang kanilang hinahawakan nang makita nila ang pag-angat ng ipuwipong tubig na may ilang daang metrong taas sa kanilang harapan. Dito na napabuntong hininga sa takot ang lahat kabilang na si Lord Kenny at ang mga royal soldier. Agad namang sumigaw dito si Lord Kenny ng, "Dal-iyan ninyo, umatras na. Tayong lahat ngayon din." Siguradong lulunurin ng ipoy-pong tubig na ito ang napakaraming tao sa sandaling tamaan sila nito. Dito na nagsimulang gumalaw paatras ang mga royal soldier. Habang nasa gitna ng ere at nakatingin gamit ang nanlalamig niyang mga mata, nanatili pa rin kalmado hanggang sa mga sandaling ito si Yvette. Hindi ito nagpakita ng kahit na anong intensyon na ilagan ang pag-atake ni Ganggang. "Ikaw nga talaga ang water god." Titig ni Yvette sa napakaraming mga ipoy-pong tubig bago nagtatakang sabihin sa kanyang sarili na, "Nagawa mong kontrolin ang tubig na ginagamit ng iyong mga sundalo. Isa nga itong interesanteng bagay. Pero nakatakdang bumagsak ngayon ang Hazel Hengate kaya hinding-hindi. Muna ito mababago pa." Dito na ginamit ni Yvette ang kanyang enerhiyang nagmula sa fiend habang nagsasalita at itinataas ang kanyang mga kamay. Ang tanging nakita ng lahat ay ang nagliliyab sa pulang bola ng liwanag na binuo nito. Lumaki ng lumaki ang bola ng liwanag na binuo ni Yvette. Agad itong nagliwanag ng husto sa paligid bago bumuo ng isang napakalaking protective shield na hamarang sa mga ipoy-pong tubig na ginawa ni Ganggang. Naramdaman ng lahat na naglalaman ng napaka-imposibleng puwersang mula sa init ang kulay dugong protective shield na ito. Kabanata 4217. Wow! Agad na napasigaw sa sobrang gulat ang mga sundalo ng Hazel Hengate habang umiingay sa tindi ng usapan ang lahat. Anong klase ng spell ito? Iniisip niya ba na magagawa niyang salagin ang mga ipoy-pong tubig ni Marshall gamit ang isang protective shield lamang? Kasabay nito ang pagpigil sa hininga ni Lord Kenny at ng 300,000 niyang mga sundalo habang ipinapakita ang hindi mabasa nilang mga itsura. Masyado nang nakakatakot sa tindi ang kakayahan ni Ganggang. Kaya magagawa kayang salagin ng nakaitim na babae ang pag-ataking ito gamit lamang ang isang pangkaraniwang protective shield. Halos maabot na ni Lord Kenny ang limitasyon ng kanyang isip noong mga sandaling iyon. Maituturing ng isang kabiguan ang pinlano niyang pag-atake sa Hazel Hengate kung hindi magagawang talunin ng master si Ganggang. Kinakailangan ng matapos ang labang ito sa lalong madaling panahon. Habang nagpapanik si Lord Kenny, agad siyang nagulat at hindi nakapagsalita sa eksena na kanyang nasaksihan. Wala na siyang nagawa kundi makita ang mga ipoy-pong gawa sa tubig na tumatama sa higanting protective shield bago gumawa ng isang nakabibinging tunog. Mapapansing hindi napinsala ng kahit na kaunti ang protective shield na ginawa ni Ganggang. Maliban pa ito sa pagkawala ng init na nilalabas ng shield matapos itong tamaan ng tubig, agad itong gumawa ng isang makapal na hamog sa paligid. Tahimik namang tumayo si Yvette sa gitna na para bang walang nangyari. Paano ito naging posible? Napaatras na lang ang katawan ni Ganggang sa sobrang pagkagulat habang hindi makapaniwalang tumitingin kay Yvette. Ginamit na niya ang buo niyang lakas para kontrolin ang tubig ng kanyang mga sundalo pero nagawa pa rin itong salagin ng isang simpleng protective shield na ginawa ni Yvette. Walang kaalam-alam si Ganggang na ginagamit ni Yvette ang kanyang fiend na enerhiya para gamitin ang nag-iinit na protective shield na hindi kailanman magagawang tablan ng parehong tubig at apoy. Nasalag niya ito. Kasabay nito ang nagugulat na pagtayo ng mga sundalong nagbabantay sa Hazel Hengate. Dito na rin nagpakita ang takot sa kanilang mga mukha. Walang naging panama maging ang Great Marshal sa kanya kaya ano pa ang dapat na matira sa labang iyon.
Dito na nagising sa katotohanan si Lord Kenny. Hindi na niya maitago pa ang kanyang excitement at tuwa habang tinatawag si Yvette at sinasabing, "Napakahusay niyo po, Master." Hindi ito nagawang harapin maging ng kinikilalang si Ganggang. Isa po itong kahanga-hangang tanawin sa totoo lang. Kasabay nito ang paghiyaw ng nasa 300,000 mga sundalo na nakapagpayanig sa kalangitan. Nagmukhang bingi si Yvette sa papuri ni Lord Kenny habang nanlalamig ang charismatic niyang mga mata. "Hayop kang fiend ka." Dito na tuluyang nagising sa katotohanan si Ganggang. Nagpakita ang galit at inis sa kanyang mukha habang umiiyak ng malakas at umaatake kay Yvette. Nawala na ang kontrol ni Ganggang sa sitwasyong ito. Isang napakalaking kahihiyan para sa tinitingalang water god ang matalo ng isang misteryosong babae sa harap ng maraming tao. Kaya nakapagdesisyon na si Ganggang na mamatay para mailigtas ang Hazel Hen Gate noong araw na iyon. Hay! Masyado nga talagang matigas si Ganggang. Napabuntong hininga na lang si Yvette sa kanyang sarili nang makita niyang muli ang pagsabog ng enerhiya nito. Dito na siya umaban para salubungin ang pag-atake nito. Hindi pa nagagamit ni Yvette ang buo niyang lakas sa pag-atake niyang iyon. Thud! Dito na nagtama ang palad ng dalawa nang gumawa ng isang mababang tunog bago tumalsik patalikod si Ganggang sa tindi ng puwersa na kanyang hinarap. Bakit hindi mo ako pinatay?" Habang itinatayo ang kanyang sarili, agad na nagpakita ang pagtataka sa mukha ni Ganggang. Naramdaman niya na hindi ginamit ni Yvette ang buo nitong lakas sa huli nitong pag-atake dahil kung hindi ay kanina pa sana siya namatay. Dito na bahagyang nagbuntong hininga si Yvette. "Ayaw kitang patayin kaya umalis ka na hanggat kaya mo pa. Hinding-hindi mo mapoprotektahan ang Hazel Hen Gate." Ngayong araw, napaka-interesante. Simon got ni Ganggang habang nanlalamig ng umingisi. "Gusto mong makadaan sa Hazel Hen Gate nang hindi ako pinapatay. Nakasuot ka rin ng mask. Natatakot ka ba dahil alam mong kilala kita? Sinusubukan mo bang itago ang tunay mong pagkatao sa akin?" Napuno ng pagsususpecha ang tunos ay pagsasalita ni Ganggang. Walang dadaan at tinakpan ni Yvette ang kaniiyang mukha para hindi siya makilala. Sa bagay, hindi niya talaga gustong tulungan si Skylar na pabagsakin ang buong North Mona Continent. At higit sa lahat, isa siya sa mga babae ni Daryl. Marami na itong nagawa para sa ikabubuti ng Nine Mainland kaya nakilala ito ng lahat bilang isang bayani. Kaya agad na madudungisan ang pangalan nito sa sandaling malaman ng lahat na tinulungan ng kanyang babae ang mga fiend na magsimula ng isang digmaan. Kabanata 4218. Hindi naman sinagot ni Yvette ang mga tanong ni Ganggang. "Master," dito na tinawag si Yvette nang naiinip na si Lord Kenny. "Dal iyan mo, patayin M. Sandaling mapatay na natin siya." Punong-puno na ng desperasyon si Lord Kenny noong mga sandaling iyon. Napansin niyang pinigilan ni Yvette ang kanyang mga pag-atake para buhayin si Ganggang. "Manahimik ka." Napakunot na lang ang noo ni Yvette sa sobrang inis habang sumisigaw ito kay Lord Kenny nang, "Wala ka nang pakialam kung paptayin ko siya o hindi." Masyado na itong nairita kay Lord Kenny. Dito na sumugod paaban si Ganggang. Agad itong lumapit para hilahin ang maskara sa mukha ni Yvette. Na-distract si Yvette ni Lord Kenny kaya hindi na ito nakapag-react pa sa tamang oras. Agad na nakita ng lahat ang maganda nitong mukha nang mahulog ang suot nitong maskara. "Ikaw!" Dito na namula sa sobrang galit si Yvette. Sumigaw ito ng malakas kay Ganggang habang kinakabahan ng husto at nauubusan ng kanyang sasabihin. Nalaman na ng lahat ang kanyang pagkatao. Siguradong pagbabayaran ng pamilya Carter at ni Daryl ang kanyang mga nagawa. Dito na natigilan ng lahat maging ang 300,000 mga royal soldiers at ang mga sandaling nagbabantay as Hazel Hen Gate. Tumitig ang mata ng lahat kay Yvette habang hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Napakaaganda ng babaeng ito. Hindi ba't yan si Yvette Lane, ang dating prinsesa ng New World at isa sa mga babae ni Daryl? Dito na nabalot ng katahimikan ang paligid. Siguradong maririnig ng malinaw ng kahit na sino ang pagbagsak ng karayom sa Hazel Hen Gate noong mga sandaling iyon. "Oh, ikaw pala ito." Nagugulat na napatitig si Ganggang kay Yvette bago magising sa realidad pagkatapos ng isang segundo. Dito na siya tumingin kay Yvette habang nagpapakita ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha. "Malaking tulong ang ibinigay ni Daryl sa Nine Mainland nang atakihin kami ng nagbalik na tribo ng Rakshasa mula sa White Deserted Secret Region.
Kaya isang bayani ang tingin naming sa kanyang lahat na rumerespeto ng husto sa kanya. Pero sino nga ba ang mag-aakala na tutulong ang isa sa mga babae sa lahi ng mga Fiend para atakihin ang Nine Mainland balang araw? Hindi ko alam kung dapat pa akong matuwa o madismaya sa mga sandaling ito, Yvette Lane. Habang nagsasalita, pinigilan ni Ganggang ang kanyang sarili habang sumisigaw kay Yvette habang nakatingin gamit ang nanlalamig, nanlalako at nadidismaya niyang mga mata. Inakala ni Ganggang na hindi magtataksil kailanman ang si Daryl o ang sinumang miyembro ng pamilya nito. Pero nangyari pa rin ito noong mga sandaling iyon. Ang master na tumulong kay Lord Kenny ay walang iba kundi si Yvette. Walang sino man ang maniniwala kung hindi nila ito makikita gamit ang dalawa nilang mga mata. Kasabay nito ang natitigil ang pagtayo ng gulat na si Lord Kenny habang naguguluhang tinatitigan si Yvette. Siya ang master na ipinadala ni Skyler. Agad na nawala ang pagkasabik at tuwa na naramdaman ni Lord Kenny. Kanina, agad itong napalitan ng frustration at gigil. Magiging okay lang si Lord Kenny sa kahit na sino maliban kay Yvette. Nagkaroon ng malalim na hinanakit ang dalawa sa isa't isa lalo na noong makuha nito ang Fiend Soul mula sa libingan ni Johnson. Iniisip ni Lord Kenny na kinuha ni Yvette ang isang bagay na para talaga sa kanya. Kaya hindi makapaniwala si Lord Kenny na nagmakaawa at yumuko siya kay Yvette kanina para tulungan siya nito. Ginawa niya ang lahat para matuwa lang ito at tulungan siya. Kaya naging mahirap ng husto para sa kanya noong malaman niyang si Yvette ang master na iyon. Agad na namula ang mukha ni Yvette sa sobrang kahihiyan nang marinig niya ang mga pang-aasar at biro ni Ganggang. Ginawa ni Yvette ang lahat para kumalma. Pinanatili niyang nakastedi ang tono ng kanyang boses habang sinasabi kay Ganggang na, ayaw ko nang magpaliwanag pa, kagalang-galang na Ganggang. Ang tanging masasabi ko lang ay walang kinalaman sa anumang ginawa ko ngayong araw sina Daryl at ang pamilya Carter. Mahahalata namang hindi naniwala rito si Ganggang. Nanlalamig itong sumanghal bago lumipad papunta sa Hazelhen Gate. Habang lumilipad, tinawag ni Ganggang ang mga sundalong nagbabantay sa gate. Umatras na kayo, dahil iyan ninyo. At pagkatapos ay agad na lumipad palayo si Ganggang. Naiintindihan ni Ganggang na hindi niya kakayaning protektahan ang Hazelhen Gate noong araw na iyon. Kaya kahit nahiyang-hiya ito nang dahil sa pagkatalo na kanyang tinamo, na-realize pa rin niya na si Yvette ang kanyang makakaharap. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang kaligtasan ng mga sandaling nagbabantay sa Hazelhen Gate para maiwasan ang pagpapatuloy ng walang saysay na pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Atris, sa pamamagitan ng utos na ito, halos 100,000 mga bantay ang nagmamadaling umatras mula sa Hazelhen Gate ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 4219. Tumakbo sila palayo. Nabalot ng nakakatakot na panlalamig si Lord Kenny sa kanyang nakita. Ipinahiya siya ng husto ni Ganggang kaya paano niya magagawang patakasan ito sa Hazelhen Gate kasama ng mga sundalo nito ng basta-basta. Sundin ninyo ang aking utos. Habang nagngingit-ngit ang kanyang ngipin sa sakit, lumipad ng mataas si Lord Kenny sa ere bago tumawag ng, atakihin niyo ang Hazelhen Gate ngayon din at patayin ang bawat isang sundalo na nagbabantay dito. Huwag na huwag kayong magtitira ng kahit isang buhay. Nagbigay ng isang tingin si Lord Kenny kay Yvette habang nagsasalita. Lumaban na lang siya para mapigilan ang pagkamuhi at frustration na kanyang nararamdaman. Masyadong nakakahiya ang nangyari pero mas importante pa rin dito ang pagpapabagsak sa Hazelhen Gate sa lalong madaling panahon. Sugod, nang marinig nilang magsalita si Lord Kenny, agad na sumugod ang nasa 300,000 mga sundalo papunta sa Hazelhen Gate. Samantala, sa palasyo ng New World, mayroong isang espesyal na tower na matatagpuan sa hilagang kanluran ng palasyo, nakilala ito sa pangalang Prayer Tower. Kapansin-pansin ang pula at itim na kulay ng tower na ito na nasa gitna ng iba pang mga tower na may kulay naman ng ginto at pula. Itinayo ang Prayer Tower para makapagdasal ang tumatayong Emperor sa mga Diyos. Kaya natural lang na walang kahit na sino ang makita sa loob nito, pero agad na makikita sa mga sandaling iyon ang nahilerang mga royal soldier sa loob ng tower. Maliban pa rito ang pagpapatrolya ng karamihan sa mga sundalong iyon sa paligid. Dito na makikita ang isang imaheng nakaupo sa loob ng prayer tower. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay puting robe habang ipinapakita ang mahubog at gwapo nitong mukha. Ito ay walang iba kundi si Skyler.
Nakadekwatrong umupo ang nakapikit na si Skyler habang umaangat ang isang kulay dugong hamog sa ibabaw ng kanyang ulo. Ipinakita rin ng mga nakasindi na puting kandila sa kanyang paligid ang kanyang anino na mas lalong nakapagpakilabot sa eksenang iyon. Makikita naman sa harapan ni Skyler ang ilang mga walang buhay na katawan. Payat ang mga ito kaya malinaw na katawan ito na pagmamay-ari ng ilang mga bata. Nakakatakot ang pagbagsak ng walang buhay nitong mga mukha na nagpakita sa miserable nilang kamatayan. Walang duda na sinasanay ngayon ni Skyler ang walang katulad na teknik ng mga fiend na tinawag biglang Devil Nightmare. Na-impress ng gusto si Archfiend Antigonus kay Skyler nang pakawalan siya nito sa Ghost World kaya agad niya itong tinulungan na magkaroon ng isang malakas na katawan sa pamamagitan ng pagpapasa ng napakaraming mga walang katulad na teknik ng mga fiend kay Skyler. Isa na rito ang Devil Nightmare. Isang walang awang proseso ang nilalaman ng pagsasanay sa Devil Nightmare dahil ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-absorb sa mga kaluluwa ng mga bata. Kaya sapat na ang isang pagkakamali para magresulta sa isang matinding trahedya. Pero agad na papasok ang sinumang magsasanay nito sa isang panibagong realm ng lakas sa sandaling mapagtagumpayan niya ang pagsasanay dito. Binalaan ni Archfiend Antigonus si Skyler na huwag itong sanayin ni Skyler nang wala pa ang kanyang katawan Ultimate Realm noong ipasa niya ang teknik na ito. Ito ay dahil iilan lang ang mga taong nagmula sa fiend na nagtagumpay sa pagsasanay nito. Agad namang isinapuso ni Skyler ang mga sinabi ni Archfiend Antigonus. Pero isang buwan na ang nakalilipas nang umalis si Archfiend Antigonus para magpunta sa Godly Region. Maganap ang malaking digmaan sa Five Poison Sect. Sinundan ito ng pagkakahuli ni Master Mag-Ere kay Skyler na halos makapagpatanggal sa kanyang espiritu. Agad namang iniligtas ni Lord Kenny si Skyler pagkatapos nito. Noong makarecover ang kanyang katawan, pinlano ni Skyler na ipagpatuloy ang pahihintay ng balita mula kay Archfiend Antigonus pero isang buwan na ang nakalilipas at wala pa siyang naririnig na kahit ano mula rito. Dito na nagpanik ng husto si Skyler. Kaya pagkatapos niyang pag-isipan ito ng husto, nagdesisyon na si Skyler na simulan ang pagsasanay sa Devil Nightmare Technique. Pinag-isipan ito ng maigi ni Skyler. Sa sandaling mapalakas niya ang kanyang sarili, hindi na niya kinakailangan pang humingi ng tulong sa sandaling maharap siya sa malalakas niyang kalaban kagaya ni Master Mag-Ere nang wala si Archfiend Antigonus. Dito na inutusan ni Skyler si Lord Kenny na ipahiram ang prayer tower nito nang makapagdesisyon siyang sanayin ang Devil Nightmare. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sinundan ni Skyler si Lord Kenny sa ginawa nitong pag-atake sa North Mona at sa halip ay binlockmail niya si Yvette para tulungan siya rito. At nang tuluyan ng i-absorb ni Skyler ang huling espiritu ng bata na nasa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga mata na hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon. Rory, dito na niya ibinuka ang kanyang bibig para tumawag ng mahina. At nang kumalat ang kanyang sinabi sa ere, isang headguard ang nagmamadaling pumasok sa kwarto. Ano po ang maipaglilingkod ko, kamahalin? Si Rory ang isa sa mga headguard ng palasyo na binigyan ng tungkulin ni Lord Kenny na alagaan si Skyler habang wala ito sa palasyo. Dito na tumingin si Skyler kay Rory bago ituro ang katawan ng mga bata sa kanyang harapan. Ito na ba ang lahat ng bata na mayroon ka ngayong araw? Kabanata 4220. Habang nagsasalita, nanlamig ang mga tingin ni Skyler sa sobrang galit. Nangangailangan siya ng hindi bababa sa 20 mga bata araw-araw mula noong simulan niya ang pagsasanay sa Devil Nightmare pero 16 lang ang batang dinala sa kanya ni Rory noong araw na iyon kaya natural lang na magalit siya ng husto. Rito, napalunog na lang si Rory nang maramdaman niya ang galit ni Skyler. Namawis ang kanyang sentido ng husto habang lumuluhod at nanginginig na sinasabing, "Huwag na po kayong magalit, kamahalan. Ginawa ko na po ang lahat ng aking makakaya para dalhan po kayo ng mga kinakailangan ninyong bata sa inyong pagsasanay." Pero agad pong nagresulta sa pagpapanik ng karamihan ang pagkawala ng mga bata sa kaharian na nagresulta po sa pag-alis ng maraming pamilyang may mga bata. Ito po ang dahilan kung bakit 16 lang po ang mga batang nakuha ko ngayong araw. Nagpatuloy sa pagyuko si Rory habang nagsasalita gamit ang nagpapasensyang tono ng kanyang boses. Huwag po kayong mag-alala dahil hahanap po ako ng paraan para makakuha po ng 4 pang bata na may aalay ko sa inyo ngayong araw. Dito na mas nagdilim ang mukha ni Skyler.
Nagawa ng mabaigo ni Rory sa paghanap ng 20 mga bata araw-araw para kay Skyler at pagkatapos ay nagawa pa nitong patakasan ang mga pamilyang may mga miyembrong bata. Isa nga talaga itong mangmang. Hindi nagawang tumayo ni Rory sa kanyang pagkakaluhod nang mapansin niya ang nanlalamig na itsura ni Skyler, ni hindi nito nagawang huminga ng malalim noong mga sandaling iyon. Dito na tumindi ang tensyon sa paligid ng prayer tower. Sok, sok. Dito na maririnig ang isang mahinang pagtawa ng isang babae mula sa labas ng tower na sinundan ng pagsasalita nito gamit ang napakaganda nitong boses. Gaano ba kahirap humanap ng 20 bata araw-araw? Wala ka talagang kwenta. Sino iyan? Napaangat ang katawan ni Rory nang marinig niya iyon. Dito na siya napatingin sa kanyang likuran para tumingin sa labas ng palasyo. Ang lakas ng loob mong pumasok sa isang royal tower. Sinisiguro kung hindi ka makakalabas dito ng buhay. Kasabay nito ang pagtitig ni Skyler sa entrance ng tower kung saan niya nakita ang pagpasok ng isang magandang imahe sa kwarto. Isa itong napakagandang binibini. Nakasuot ito ng isang kulay itim at pulang dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan, maging ang kanyang mukha ay naging kapansin-pansin sa tindi ng kasamaan at gandang ipinapakita nito habang naglalabas naman ang kanyang energy field ng isang nakakatakot at mabagsik na aura. Isa itong maganda at malademonyong babae na para bang isang kaakit-akit na ahas. Ito ay walang iba kundi si Kendall. Tumitig sa kanya si Rory ng ilang mga segundo bago ito magising sa katotohanan at sumigaw ng, "Sino ka? Lumabas ka na sa kwartong ito." Kalmadong sinabi ni Skyler. Hindi naman sumagot dito si Rory habang nagmamadaling tumatakbo palabas ng kwarto. Ngumiti naman si Kendall nang makalabas si Rory bago ito gumagalang na yumuko sa harapan ni Skyler. Naririto po si Kendall Jones para paglingkuran kayo, Sect Master. Dito ang naging tawag niya kay Skyler noon sa Five Poison Sect. Tumango naman si Skyler habang tinitingnan mula ulo hanggang paa si Kendall. Saan ka ba nagpupunta? Naging mild ang ekspresyon ni Skyler habang nagsasalita. Mukhang hindi ito nagalit kagaya noong kanina dahil si Kendall ang pinakaunang tao na kanyang kinuha kaya malaki ang naging tiwala niya rito. Nagawa pang ang mag-alala ni Skyler nang makatakas si Kendall sa gitna ng digmaan sa Five Poison Sect. Kaya, agad nagamaan ang kanyang dibdib nang makita niya itong muli na buhay at mas malakas sa kanyang harapan. Sect Master. Bahagya namang ngumiti si Kendall habang naglalakad paaban. Sa totoo lang ay tumakbo ako ng walang tigil matapos kong lunukan ng core ng sinaunang nakal-alasong alupihan. Agad akong nawala ng malay sa loob ng isang gubat ng yumapekto na ito sa aking katawan. Dito na ako gumising para i-absorb ang enerhiya mula sa inner core ng alupihan. Nagawa ko po itong gawin kaya mas malakas na ako ngayon. Mula noon ay naglibot ako para mang-alap ng balita tungkol sa inyo. Agad po akong nagpunta rito nang malaman kong nananatili po kayo sa palasyo ng New World. Ngumiti naman si Kendall nang matapos ito sa pagsasalita. Lumakas ng higit sa doble si Kendall nang ma-absorb niya ang inner core ng alupihan kaya natural lang na matuwa siya ng husto sa naging result nito. Ngumiti naman si Skyler bago nagmamalaking tumango habang sinasabi na, "Mahusay. Nagawa mong i-absorb ang inner core ng sinaunang alupihan na nakapagpalakas sa iyo ng husto. Isa itong bagay na dapat nating ipagdiwang." Si Kendall ang pinakatapat niyang tauhan kaya natural lang na matuwa siya rito ngayong lumakas na ito ng husto. Nagpakita naman si Kendall ng isang ngiti ng pagkapanalo habang nagtatanong ng, "Sect Master. Narinig ko po na hinayaan niyo raw po na atakihin ni Lord Kenny ang kontinente ng North Mona. Nagsisimula na po ba tayo sa pagsakop ng Nine Mainlands?" "Tama," tango ni Skyler. "Ito talaga ang kagustuhan ng kagalang-galang na si Archfiend Antigonus pero wala pa rin siya sa Nine Mainlands hanggang ngayon kaya kailangan ko ng kumilos para sa kanya." To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster.